Magandang araw Pilipinas! Narito ang pinakabagong balita dito sa Pinas Balita. Isang nakakagulat na hakbang ang ginawa ni dating Senador Manny Pacquiao matapos siyang makitang lumuluhod, hindi literal ngunit sa pamamagitan ng pagsisikap niya makipagsundo sa pamilya Duterte. Matapos ang ilang taong tensyon sa pagitan nila, tila nagbago ang ihip ng hangin nang personal na bumisita si Pacquiao sa Davao City upang makipagpulong sa dating Pangulong Rodrigo Duterte at Mayor Sara Duterte. Bagamat hindi malinaw ang detalye ng kanilang usapan, may spekulasyon na maaaring may kaugnayan ito sa politika lalo na't papalapit na ang 2025 midterm elections. Samantala mainit ang sagutan sa pagitan ni dating COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon at House Speaker Martin Tambaloslos. Sa isang matapang na payag, sinupalpal ni Guanzon si Romualdez kaugnay ng umano'y katiwalian sa Kamara at paggamit ng pondo ng bayan para sa sariling kapakanan. Ayon kay Guanzon, hindi dapat gawing negosyo ang politika at dapat nang managot ng mga nasa kapangyarihan na hindi nagsisilbi ng tapat sa taong bayan. Hindi na naglalabas ng opisyal ng sagot ng kampo ni Tambang ngunit tiyak na hindi pa dito nagtatapos ang bangayan nito. Sa kabila ng magkahiwalay na kontrobersya, kapansin-pansin ang galaw ng ilang malalaking panghalan sa politika na maaaring indikasyon ng mas matinding sagupaan sa darating na halalan. Mananatili kaming nakatutok sa mga susunod na kaganapan upang hihatid ang pinakamakabuluhang balita. At yan ang mga balitang ating abangan ngayong araw. Para sa mas marami pang makabuluhang balita at napapanahong impormasyon, huwag kalimutang mag-subscribe sa Pinas Balita. Sama-sama nating subaybayan ang mga susunod na issue at maging bahagi ng pagbabago sa ating bayan. Grabe, may Sir, ano pa, sabi may to? wangwang pa. Senador Pacquiao. Bawal po yan dito, sir. May agad kami. Drop pa kayo. Ha? Naiwan lang kami sa... Bawal po kayong dumaan dito eh. Hindi naman mukhang mga kasambahay yan. Nagsisinungaling na naman to si Senator Manny. Bakit ka natutok sa akin? Sir, bawal po kayo dito, sir. Tatabi to. Di ba dami yung cellphone mo? Kasi, ang aangas nitong mga kasambahay nitong si Senator Manny Pacquiao. Dito sa video na to mga kababayan, pahiyaho itong si Martin Romualdez. Diyan sa naging interview nitong si Attorney Rowena Guanzon dito kay Ma'am Sas Rugando Sasot kagabi. Abang lang ho kayo mga kababayan, marami hong isisiwalat itong si Attorney Rowena Guanzon dito sa video na to. At itong si Manny Pacquiao nang hingi na ho ng paumanhin kaugnay doon sa kabalbalan na ginawa ng kanyang driver at kasambahay dyan sa EDSA Baslin. Manalo ho muna kasi kayo. Pagkakalibel nyo na itong si Rafi Tulfo, daan-daan kayo dyan tapos mainit ang issue ngayon, maya-maya wala na. Ganun ho pagka senador na. Pero pagkakandidato pa lang kayo, naku, isang buong linggo, baka 2 linggo kayo pinag-uusapan pagka kayo ang dumaan dyan sa EDSA Baslin na yan. Hayun na nga mga kababayan, rekta ho muna tayo dito sa kay Manny Pacquiao bago ho tayo pumunta dito sa naging talakayan nitong si Attorney Rowena Guanzon at nitong si Ma'am Sas Rugando Sasot kagabi. Heto ho, ito yung, teka lang. Ito. Ayun, nakikita nyo ho yan ng mga kababayan. Ganyan ho katindi ang mga drogista ngayong mga panahon na to. Kaya, kailangan na ho nating tanungin ang ating mga otoridad, PIDEA, PNP. Ano na ho bang ginagawa nyo? Ano na ho bang nangyayari sa Pilipinas? Tanghaling tapat ha, hindi na ho sila nagtatago yung mga sa mga bakanting bahay, di ba? Yung mga bakanting lote. Doon ho nila ginagawa yung mga ganyang klaseng aktibidades. Pero ngayon ho mga kababayan, siya gilid-gilid na lang ho. Di na ho nagtatago itong mga durugista na to. Tignan nyo naman ho itong mga kababayan. Grabe naman yan. The vibe. Grabe naman yan. Anak ng tokwa. Yan ho mga kababayan, ang imahe ng karsada ng Pilipinas ngayong mga panahon na to. Yan ho ang imahe ng mga komunidad sa Pilipinas ngayong mga panahon na to. Di ba? Nakakatakot ho. Ang mga yan, di ba, pagka babatak yung mga yan, hindi pa sila nakabatak, mga normal sila. Medyo normal sila. Pero ano na ho yung mga yan, praning na, naghahanap na sila, yung susunod na sundot nila. Hindi ho tayo naggaganyan, baka kala si Gagin. Hindi ho, base ho ito sa mga nakikita natin sa katagal-tagal nating nanonood ng mga ganyang klaseng video sa social media,
sa mga testimonya ng mga nagbagong buhay, kung ano yung mga naging experience ba nila diyan sa mga ganyang klaseng gawain. Talagang wala ho silang iniisip paggising ng umaga, tanghali, bago matulog kung hindi yung ipinagbabawal na droga na yan. Ito, Essence ng otab. grabe naman yan, oh. Grabe naman yun. Nagpapahaba ng oras. Nagpapahaba ng oras. Di naman huhuliin yan. Kung makita ng mga pulis yan, pag kunyari nakita yun ng mga pulis, oh, yan, oh. Nagpapahaba ng oras, kawawa naman. Baka, di ba, ganun nung iniisip ng mga pulis natin. Saka bloodless. Kunyari yan, may daladalang itak o kung anong armas ang dadalhin yan. Tatakbo yung ating mga pulis kasi nga bloodless. Hindi ko kagaya nung panahon ni Tatay Digong, naku, takot na takot ho yung mga yan. Baka nung panahon ni Tatay Digong, ang trabaho ng mama niya ay naglalabas sa bahay nila, nagwawalis-walis, nagtitimpla-timpla ng kape, merong pakinabang sa bahay. Pero ngayon ho mga kababayan, balik ano na ho sila, kumbaga balik trabaho na sila. Yan ho trabaho nila eh, nagpapahaba sila ng oras. Grabe naman yan, naknanto ko. Grabe kang makabuga-brags, parang tambol yung bibig mo ha. What a smoke. Oo. Pagka-smoke, inabot niya yung buhok. Grabe naman yan. Ano lang kita. Kawawa Pilipinas. Wala ako kasing konkretong direksyon ng administrasyon kung anong gagawin nila sa mga ganitong klaseng ganitong klaseng gawain eh. 'Di ba? Bloodless, 'di ba? Wala akong konkretong direksyon ng ating bansa pagdating sa ekonomiya, pagdating sa agrikultura, pagdating sa kriminalidad, pagdating sa paglaban sa ipinagbabawal na droga. Kaya yan ho ang mga naglalabasan ngayon sa ating mga karsada. Eto na ho mga kababayan, hindi na ho natin itutuloy ito kasi kumbaga talagang masyado hong bulgar na ika nga, hindi na ho nila tinatago. Ito ho yung kumpletong video na kung saan makikita nyo yung driver at kasambahay nitong si Pacquiao. Ito. Grabe naman yan, Senator Manny. Hindi ka pa nanalo, ha? Oh, grabe, may Sir, sabi to? wangwang pa. Yung Senador Pacquiao. Bawal po yan dito, sir. Ano ba agad kami? Drop pa kayo. Ha? Kaya naiwan kami sa... Bawal po kayong dumaan dito eh. Hindi naman mukhang mga kasambahay yan. Nagsisinungaling na naman to si Senator Manny. Mga maaangas eh. Kasambahay, kasama ka sa sa convoy. Naiwan daw sila ng hagag. Oh. Sir, bawal po yan dito dumaan, sir. Ha? Sir? Bawal po dito yan, sir. Hindi naman mukhang kasambay yung mga yan. Maaangas, nanduduro. Manny Pacquiao, yung mga kasambay mo nanduduro. Ganyan ba sila makipag-usap? Wag ba kinakausap ka ba nila? Dinuduro-duro kang gano'n? Ano na tayo eh. Sir? Oo, ba't mo pinapababa yung cellphone niya? Wala namang ganon. Kung kasambahay ito, dapat hindi na ipapababa yung cellphone. Makikiusap siya, pasensya na ho, nagmamadali ako, nagji-jebs na talaga ako, di ba? Ganon lang naman man eh. Okay lang naman yun eh. Oh, madadaan naman ho talaga sa pakiusap. Mangingi dispensa. Nagkamali ho ako ng liko, pero bawal dyan, di ba? Oh, bawal dyan. Matitiketan ho talaga kayo. Sabi ko, tama pa yung sir. Bakit ka natutunan sa akin? Sir, bawal po kayo dito, sir. Tatabi ko. Di ba tama yung cellphone mo? O ang aangas ho nitong mga kasambahay nitong si Senator Manny Pacquiao. Itatabi ko, ibababa mo cellphone mo. Ganon ho ba dapat makipag-usap pagka magiging senador ang amo nyo? Anak ng toko. Kailangan may coordination po yung dadaan dito. 5 lang po, President, Vice President. Sabi ko nga, itatabi ko. Opo, ha? Matunod tayo dyan. Oh, itatabi daw. Ang angas nito mga abata ni Pacquiao Oh, dumiretso. Ay, grabe, naka-escalate yun. Escalate yun, di ba? Kadalak escalate. Mayaman talaga si Manny Pacquiao. Yun, takbo. O yan ho mga kababayan, nakita nyo ho kung anong klaseng pag-uugali, kung gaano kaaangas yung mga tauhan ni Manny Pacquiao. Huwag ko kayong maniwala. Naku, sinungaling talaga to si Manny Pacquiao. O ito, sabi niya dito. Nga ka ngayon, Brad, ha? Nakita nyo ho mga kababayan, hindi mga kasambay. Escalade, sasakyan, escalade. Kasambahay, ganon. Visit na to. Sa bagay, sa sobrang yaman mo na. O paubos na pera mo, kaya pumapasok ko sa politika. Ito, game. Sir, sorry. Habol lang kami, sir. Sir, yung sa EDSA busway incident lang, sir. Ano pong naging action nyo doon, sir? Inalis ko yung tao ko at pinagalitan ko at saka sabi ko maling-mali yung ginawa ninyo. Bakit nyo tinakasan yung loan mo, sir? At pinabalik ko doon. Kukunin nyo yung ticket. Magpatikit kayo dahil mali yung talaga yung ginagawa ninyo. At inano ko na. Inalis ko na sa grupo ko.
Hindi nyo Oh, inalis mo na, Brad. Pero sigurado ako, marami pa sa mga tauhan mo, ganun ka-arrogante at kaangas. Ha? Baba mo yung cellphone mo, tatabi ko, baba mo yung cellphone mo. Anong klaseng kalokohan yun? Ha? Pati ba naman yung pagkuha ng ano ngayon sa pampublikong lugar, pagkuha ng video, bawal na rin? Ha? Gumawa ng karumaldo. Di ba nga yung mga sa ibang bansa ho, meron pa silang ano dito, body cam? Ano, pinapababa ba yung body cam? Hindi naman. Bawal ho yun, ebidensya yun. Kumbaga, protection yun ng mga nanghuli. Paano kung baliktarin sila? Oh, senatorial candidate amo nila. Kung walang ebidensya, edi sila nayari. Sabihin lang nitong mga to, napagtripan kami dyan sa EDSA Baslim, pinadaan kami, tapos bigla kami huli. Ganon. Kayo talaga. kinonsilbi, sir, yung ganong ugali, sir. Bawal sa akin gano'n. Bawal. Ano, karakas mo pa lang eh. The way na makipag-usap yung mga ano mo, mga tauhan mo, feeling entitled na, hindi ka pananalo. Kala mo kung sino na, 'di ba? Siguro itong si Manny Pacquiao pagka closed door na lang, kasama niya yung mga tauhan niya, ganun siya ganun niya kausapin, nakikita nila yung kaangasan nitong mama na to. Kaya, wag ko kayong maniwala diyan, ha? Wag ko kayong maniwala diyan kay Pacquiao kasi ngayon pa lang, ha, nakikita na ho natin ang totoo niyang pag-uugali, ika nga. Eto, rekta na ho tayo dito kay Ma'am Sastrogando Sasot at dito kay Atty. Rowena Guanzon. Wala ho tayong maraming pasakali dito. Pakikinggan ho natin yung mga revelasyon itong si Atty. Rowena Guanzon. Game! At i-share na lang po muna ito para maraming makaalam sa napakainit na issue ngayon na kinasasangkutan ng party list nina Atty. Rowena Guanzon at ni House Speaker Martin Romualdez. Para malaman natin ang buong detalye, ayan na, nandito na si Atty. Rowena Guanzon. Magandang gabi po sa inyo, Atty. Guanzon. Magandang gabi, Sas. And salamat sa panayam na ito. At sana yung mga kababayan natin abroad ay makakita rin ito dahil itong mga isyong ito ay hindi lamang sa ating bansa. Nararapat din pag-usapan ninyo dyan sa abroad bilang mga Pilipinong kumikita ng pera at income na bilyon-bilyon piso na ginagastos ng ating gobyerno. Yan. Okay. Ma'am, hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa. Nag-file ang inyong party list na Komunidad ng Pamilya Pasyente at Persons with Disabilities or P3PWD ng petition for mandamus with urgent application for the issuance of a writ of preliminary mandatory injunction. Mahaba ito. Laban kay House Speaker Martin Romualdez at Grabe naman ho yan, no? Ibang klase ho itong si Tambaluslos. Napakarami ho niyang kinahaharap na problema ngayong mga panahon na to. Merong doon sa budget, dyan sa budget ng PhilHealth, o doon sa kulang-kulang na BICAM report, doon sa enrolled bill, napakarami hong issue. Napakarami hong issue nitong si Tambaluslos. Ngayon, ito pang kay Atty. Rowena Guanzon. Kaya para sa sa Supreme Court at sa Ombudsman, aksyonan niyo ho ng mabilisan itong mga ganitong klaseng mga ganitong klaseng petisyon. Mga ganitong klaseng reklamo labang kay Tambaluslos. Kasi meron ho talagang problema itong mama na to sa tingin natin. Meron ho talaga siyang problema. Meron ho talaga siyang ginagawang mali. Kasi sunod-sunod ho. Eto, si Atty. Rowena Guanzon, hindi naman natin kaalyado yun. Ay ano nga yan, pinklawan, dilawan. Pero dahil tama yung mga sinasabi niya, hindi naman dahil pabor sa naratibo natin na binabanatan natin itong si Tamba, dahil ho yun na nararapat. Tama naman ho yung sinasabi niya. Dapat yung mga PWD, yung mga hindi makapagtrabaho, sila ho talaga dapat sana ang unang nakaka-access sa mga tulong ng pamahalaan. Hindi ho yung mga malapit sa partido, malapit kay congressman, hindi ho yung mga yon. Di ba sinasabi natin dito sa PH Update, yaang mga mahihirap, yaang mga bedridden, yaang mga walang pambili ng gamot. Hindi yung mga akap-akap na yan, yung mga sinasabi nilang kapos ang kita. Hindi yung mga ganon. Okay lang naman kung talagang ginugusto nilang bigyan yung mga butante nila, wala tayong magagawa dyan. Pero sana naman, unahin yung mga may kapansanan nating mga kababayan, yung mga senior citizen, sila ho talaga dapat pinagtutuunan ng pansin kasi yung mga yan hindi na makapagtrabaho Kasi inuuna ho nila yung mga nila, yung mga tauhan nila, yung mga butante nila, yung mga leader nila. Sa Secretary General si Reginald Velasco.
And as I've read the petition, ito ay nag-ugat dahil ang inyong isang nominee na si Maria Camille Luwansing Ilagan ay hindi pinag-oath taking. Okay, paki-explain po sa amin kung anong nangyari dito. Ang maalala niyo po, nag-file ng isang petition laban sa akin, si Cardema. Kaya po na TRO ang COMELEC. Itong si House Speaker Romualdez, kahit wala siyang TRO, ay hindi niya ako pinayagang manumpa o oath. Ang importansya ng oath na yan ay kine-question din namin na unconstitutional yan. Ayon sa House rules na internal nila, ay kailangan ka pang manumpa na tinatawag na ceremonial affirmation oath sa speaker bago ang congresswoman maka-start ng kanyang functions and literally makaupo doon sa plenary. So hindi po ako si Commissioner Guanzon nakaupo. Ay, wait lang, ma'am. So, hindi kayo pinag-oath. Ito yung background okay. ng kay Dr. Camille Ilagan kung bakit siya ngayon. Dahil po, di ba, nag-substitute ako doon sa first set of nominees, yung number 1 na nominee, nagka-cancer yung anak niya. And she could no longer. So, all of them resigned and we substituted, the board substituted my name. Yun po na TRO. So, hindi po ako nakaupo ng 2.5 years. Finally, the Supreme Court issued a ruling in December na si Attorney Guanzon, dahil dating commissioner ng COMELEC, ay hindi makakaupo as substitute. At parang na-technical ako doon. Dahil dapat daw nakaupo muna yung nominee na original at nag-resign bago ako nag-substitute. Anyway, hindi naman yan ang rule noon, pero since yan ang sabi ng Supreme Court, yan ang rule ngayon sa COMELEC. Ngayon, dahil dyan, nag-utos ang Supreme Court na magsumite ang P3PWD Party List number 8 ng bagong nominee. Diyan pumasok ngayon si Dr. Camille Ilagan na isang educator. She has a doctorate in business administration and is president of the Luwansing College in Rosario and is also one of the owners of Rizal College in Taal. So ang pinasok naming nominee ay talagang qualified at yun ang pinili ng board dahil may family din po siya na advocates ng children with special needs. Okay. So pumunta na kami doon, nag-proclamation ng COMELEC, nag-oath na si Dr. Ilagan sa isang RTC judge at pumunta na doon sa speaker. Antay kami ng intay until December 18 ay last day na bago mag-Christmas. Kaharap na ni Speaker Romualdez, si Dr. Ilagan, kaharap na mismo, ilang di pa na lang doon mismo sa plenary floor. Dahil pinaupo naman siya doon ng isang USEC. Pero at alam ni Romualdez na nandun siya. Pero before that, sinabi niyang ayaw niyang ipa-oath si Luwansing ni Dr. Camille Ilagan kung si Attorney Guanzon ay nandyan pa sa P3PWD. Grabe naman ho itong si Tambalustos. Napakawalang yaho itong mama na to. Wala ho siyang pakialam kahit na yung particular na party list na yan. Talagang napakaganda ng advokasya. Talagang gusto makatulong sa mga PWD o kung ano pa man. Pagka ikaw, sigurado hindi kanya mahahawakan sa liig, kagaya ng mga makakaliwa, yung sasama sa kanilang mga kabalbalan. Yan kasi si Atty. Rowena Guanzon, napaka-vocal ho niyan sa mga kabalbalan ng administrasyon. Siguro natansya niya, hindi niya mahahawakan mo si Atty. Rowena Guanzon. Kaya habang nandyan sa party list na yan, hindi ho siya panunumpain. Ang nangyari ho, kahit na binoto na kayo, ng mga sektor na nasasakupan nyo, o rinirepresenta nyo, wala ho yung magagawa yung boto na yan pagka yung si Tamba ayaw ho kayong panumpain. Pero talaga ako dito ni Romualdez. Sinabihan siya nang nag-introduce sa kay Dr. Ilagan na Mr. Speaker, hindi po si Commissioner Guanzon ngayon.
Iba, wala na po yun. Bago na po ito, si Dr. Camille Ilagan at ready na lahat. Ayun yan. Ayaw pa rin niya. So, nandun sa plenary, nakaupo, kaharap sila, ilang di pa na lang na-adjourn ng Christmas na hindi naka-oath si Dr. Ilagan at umuwi kaming luhaan. Yan. Pero ang totoo talaga dyan, hina-hide and seek kami ng Secretary General. Kaya hanggang nagsara na lang ang session, ay hindi pa rin na-oath si Dr. Camille Ilagan. Kaya nagpunta na kami sa Supreme Court on a petition for mandamus to order the Speaker to administer her oath. Okay, sa Attorney Gonzona, ito lang ang hindi sa amin malinaw. Sabi nyo kanina, nakapag-oath na si Dr. Ilagan sa Judge. RTC. Judge. Yes. Yes. Hindi ba parang dapat counted? Dapat yan. Kasi yan ang nakalagay sa batas eh. That a public official can assume her functions after she's proclaimed and after she has taken an oath. Dinagdagan ngayon ng House of Representatives na binigyan ng power ang Speaker na kahit na ganyan lang ang requirements ng konstitusyon at batas, ay hindi pa rin makakaupo ang congresswoman namin kung hindi pina-oath of affirmation, ceremonial ang tawag nila, ceremonial oath. Kung ceremonial lang pala yan, pwede na po sigurong Zoom na lang yan, di po ba? Kasi ceremonial di ba? Ang gusto nila, ceremonial, doon sa plenary. Nandun na po si Dr. Ilagan Alam niya na rin na nandun. Talagang hindi niya pina-oath. Talagang intentional. Kaya yun, we are questioning this rule as unconstitutional because then it gives the Speaker a veto power. The power now to defeat the will of the electorate. Correct. Which in a democracy is a no-no. It cannot defeat the will of the people, you know. So, that's why we are going to the Supreme Court. Susumbong kami. Supreme Court, yung justices, Chief Justice, ito po, si Speaker Romualdez, di kami pinapaut. Kahit inutos nyo na palitan na ako, si Attorney Guanzon, at i-proclaim ng, kung qualified, i-proclaim ng COMELEC. At mag-oath. Ayaw pa rin niya kaming paupuin. Talagang hindi po siya takot sa Supreme Court. Pero ang Attorney Guanzon, bakit ang hindi namin dito kasi maintindihan? Tama kayo, na ceremonial lang siya kasi binoto ka na ng tao Tapos nag-oath, di ba yung oath niyan, yun na talaga yung dapat magsisimula ka ng trabaho mo. Pero binoto, ano lang talaga siya, for formalities na lang talaga yung oath. Yung sa House, yung sa Speaker. Sa House, diba? Kasi diba? ano lang daw yun oath of affirmation, ceremonial. Yun ang word. Okay, pero ang nakakaano kasi dito, ang tagal ng decision nung para palitan kayo kasi ano na ngayon matatapos na yung Congress, new Congress na next time, and tapos ngayon ito pa yung umaasa pa ba kayo na makakapag-oath taking? Oo, kasi umaasa kami na ang Supreme Court naman ay fair. Kaya may June 3 pa naman na magbubukas ang session. Siguro 7 days na lang. Baka naman plano ni Speaker, ipa-out na yung aming representative 1 day before sila mag-uwian. Maawa na kay Speaker. 391,075 people voted for P3PWD number 8. Kalahati mo yan, PWD, may mga sakit, seniors. Kami, wala kaming budget for 3 years. Sarili naming pera. Binibigay namin sa wheelchair lahat, pa hospital. 3 years, pero ginawa namin, nag-organize. Kaya now, as far as Marawi, meron po kami supporters, awa ng Diyos. Pero apaka-unfair ho talaga